Marumi ang pond na to at hindi ito malusog para sa mga isda. Ang dumi talaga. Ay, nandoon sa ilalim ng kuweba. Ay, nakuha ko siya. Grabe ang laki nun. Malaki talaga. Oscar yon, Helen, malaking Oscar. Yuck. Tingnan mo yung mga mata niya. Hindi ko alam kung normal yon, guys. Ay, may laman sa loob. Maliit na albino. Layo. Nakuha ko yung malaking isda. Gumagalaw siya. Ang dami nila. Koy yan, mga tol. Ang laki niya. Parang may mas malaki pa. Yuck. Tingnan mo itong lumot. Diyos ko, albino siya. Hindi ako makapaniwala. May nakuha tayo. Kamusta, BFP Nation? Welcome back! Ngayon, magliligtas tayo ng mga isda mula sa marumi at abandonadong pond na ito. Baka pamilyar na kayo dito dahil may mga videos na rin kami rito dati. Sa madaling salita, itong maliit na pond na to ay puno ng mga iniwang isda at pumunta kami dito para iligtas ang mas marami hanggat maaari. At akala ko ay nagtagumpay kami sa misyon. Mga tol, akala ko talaga na iligtas na natin lahat ng isda hanggang sa ilang araw lang ang nakalipas. Bumalik ako dito para tingnan at nakita ko na ang dami pa palang isda na nabubuhay pa rin dito. Medyo naguluhan ako nang makita ko yon. Natatandaan ninyo sa pangalawang video, pinatuyo namin yung pond kaya nagtataka ako kung bakit may isda pa rin dito. Naalala ko rin na sobrang putik kaya hindi natanggal lahat ng tubig. Maraming isda siguro ang nagtago sa putik kaya hindi namin nakita. Kaya nung nakita kong may isda pa, nagdesisyon akong bumalik at gumawa ng video para iligtas sila. Kasi, gaya ng nakikita ninyo, sobrang dumi ng pond na to at hindi ito magandang kalagayan para sa mga isda. Kaya mahalaga talagang gawin natin ang lahat para mahuli ang natitira pa ngayong araw. Pero hindi lang tayo magliligtas ng mas maraming isda mula sa iniwang pond na to. Babalik din tayo sa iba pang mga abandonadong lugar kung saan tayo nagligtas ng mga isda dati. Kasi, pagkatapos kong makita yon, may mga natira pa palang isda dito. Sa tingin ko may isda pa sa ibang abandonadong lugar, kaya magsisid tayo ng lambat dito at tingnan ang mahuhuli. Pagkatapos, pupunta tayo sa abandonadong fountain na may malalaking arowana. Mga tol, babalik tayo sa original na abandonadong pond kung saan marami tayong nagawang video at nahuling isda. Tumigil tayo roon dahil nagsimula na ang construction at inakala kong nawala na lahat. May balita akong may isang pond pa roon kaya babalik tayo ngayon. Maglalagay ng bitag at sana makakuha pa tayo ng mas maraming isda, mga tol. Excited akong makita kung anong mahuhuli natin ngayon sa pond na dati puno ng isda. May dala akong lambat at timba, kaya papasok na ako at magsisimula ng magsalambat. Tara mga tol, nabanggit ko na, ilang araw na akong nandito at marami akong nakitang isda tulad ng goldfish at iba pa. Ngayon, hindi ko alam nasaan sila dahil sobrang dami ng lumot. Ibig kong sabihin, tingnan nyo kung gaano kadumi itong mga to. Tapos may mga isda pa dito. Ang sagwa talaga. Grabe ang baho. Sa tingin ko, ang tanging paraan lang para gawin ito ay kumuha ng ilang random na salambat. Pero una, kailangan muna nating punuin itong timba dito. Para kung makahuli tayo ng isda, pwede natin silang iuwi. Hindi ko nga alam kung paano natin gagawin ito nang hindi nadadala itong maduming lumot na to. Nako, tapos na. Kadiri talaga. Heto na ang timba mga tol, papasok na ako at magsisimula magsalambat. Ang dumi. Mabuti na lang may boots ako. Unahin natin mga tol, salambatin lang ng ganito. Ang hirap talaga dito. Tingnan ninyo ang daming lumot, ang baho pa. Para itong pinaghalong isda, tae. At lumot. May nakuha tayong lapis pero walang isda sa unang salambat. Mga tol, tingnan ninyo sa ilalim ng kuweba. May malalaking goldfish doon, mga 5 ang nakikita ko. Susubukan kong gulatin sila. Tara. Nahawakan ko! Nahuli ko siya, ang laki ng goldfish. Tignan ninyo ang laki ng isda mga tol. Noong huli, mga maliliit na goldfish lang ang nahuli natin. At sigurado akong mga feeder fish lang yon. Para sa mas malalaking isda dito. At sa tingin ko, ganun din ang mga ito. Lumaki na sila ng husto. Tingnan mo yan. Grabe, tingnan mo yan. Mga karaniwang goldfish lang to. May 2, tingnan mo. May isa pang sumisilip sa lumot. 3 na agad nakuha natin sa lambat. 4 na pala. Ang laki nitong isa. Tingnan mo kung gaano sila kataba. May isa pa. Grabe, tingnan nyo to mga tol. Nakahuli tayo ng 5 malalaking goldfish sa isang lambat. Ilalagay natin sila sa timba. Sa tingin ko may isa pa. Tingnan mo, grabe, meron nga. Tingnan mo yan. Grabe, nagtatago pa siya. Grabe yung pangalawang salok na, yun mga tol. Sabi ko nga, ang daming isda dito at napatunayan natin yon. Kaya ilalagay muna natin sila sa timba. Tapos maglalambat pa tayo ulit. Tingnan natin kung ano pa ang mahuhuli natin. Oh, tingnan mo. Ayun, may puti. Sandali, goldfish ba yon? Baka iba yan? Puti siya. Nahuli ko ba siya? Hindi ko alam kung nakuha ko siya. Ang kapal ng putik dito.
Sisiguraduhin natin. Ang dumi, grabe. Sana nagdala ako ng gloves, mas matalino sana yon. Subukan natin maglambat dito. May bula, ibig sabihin may isda. Tara. Grabe ang kapal. Ito na yata ang pinakamaruming bagay na nakita ko. Diyos ko, grabe. Ang baho. Oh, tingnan mo dyan, tingnan mo dyan. Hindi yan goldfish, iba yan. Ano kaya yon? Diyos ko. Ay, maliit na molly pala. Ang ganda. Tingnan ninyo. Mga tol, yan ay isang molly. Kulay orange at puti. Isa pa. Magandang isda para sa aquarium. Idadagdag natin sa timba. Ayan. Diyan siya pupunta. May malaking isda, malaking isda. Kita nyo, nakuha na. May malaki talagang gumagalaw sa ilalim. Sana nakuha natin yon. Hindi ko alam kung ano yon. Hindi ko makita. Malaki talaga. Oh, ito na. Oh, Diyos ko. Hindi pwede. Angelfish ba yon? Oo nga. Mga tol, tingnan nyo kung gaano kaganda iyan. Nakahuli tayo ng angelfish. Malaki yan. Nakahuli na rin tayo ng ganito dito dati. May magkapareha na nangingitlog, may baby at malalaking isda. Ang astig talaga. Mga tol, ang ganda ng angelfish na to. Idadagdag natin sila sa timba. Pangatlong klase na ng isda mula sa abandonadong pond. Mas marami palang isda dito kaysa akala ko. Mga tol, halos kada salok may nahuhuli tayo, kaya balik tayo at subukan pang makahuli ng mas marami. Helen, may malaki dito, gumagalaw. Diyos ko, nawala na. Tinamaan pa ako. Sana malaman natin kung ano yon. Baka pagong. Tingnan ninyo, ang daming goldfish dito sa kanto. Parang 5 agad. Susubukan nating salukin sila. Tara. Ay oo, Diyos ko, ang dami talaga. Tingnan ninyo, mas marami pa kaysa dati. Ang ganda ng isa, puti at orange. Sobrang wild nito mga tol. Matataba sila, siguro kinain lahat ng lumot. Tingnan mo, 4 sila. Diyos ko, may albino doon. Pulang Oscar. Nahuli natin yon dati. Astig talaga. 2 na ang nahuli natin dati na Oscar. Kaya ang astig. Baka nagparami sila at ito na ang mga anak. May 2 pa tayong goldfish. Ang galing ng lambat. Ilagay na sila sa timba. Ang dami palang isda dito. Ilagay na natin sa timba. Tingnan nyo kung gaano karami nakuha natin. 5 minuto pa lang tayo. Babalik na ako, ang dami ko pang nakikitang isda. Ang daming basura rin dito, ito nga sinasabi ko. Hindi ito magandang lugar para sa kahit anong isda. Ang daming bote, ang daming plastic. Grabe, tingnan mo yan. Ay Diyos ko, Helen, may laman to. May laman itong bag na to. Sana nakuha natin. Guys, tingnan ninyo ito. Seryoso, may isda talaga sa loob nun. Grabe, ayan siya. Pumasok siya sa lumot, nasa loob ng bag. Kaya huwag magtapon ng basura. May naipit na isda doon, angelfish na puti at orange. Astig yun. 2 na angelfish na kuha natin, itim at puti at ginto. Ilalagay natin sila sa timba. Kailangan pa nating halughugin ang mga basura dito. Siguraduhin nating walang natrap na isda dito, baka mamatay agad. Ang baho talaga, sobrang sama ng amoy. Tingnan mo, may nakuha ba tayo? Ay, may isda dito. Oh, yan ay clown loach. Mga pare, tingnan nyo. Ang laki niya. Dati nakahuli na rin tayo ng ganito at aray, tumusok yung tinik sa mukha niya sa kamay ko. Clown loach talaga ito. Mga pare, ang astig talaga ng mga isdang ito. At gaya ng sabi ko, nakahuli tayo ng ilan dito dati. Mas maliliit pa sila noon, pero mukhang lumaki na sila. Ang galing talaga. Mga pare, tingnan ninyo ito. Napuno na natin yung maliit nating lalagyan. Ilalagay na natin sila dito. Ang astig talaga ng isdang to. Tingnan ninyo yung kulay at laki ng isdang yan. Ang lupit ng itsura. Baka may iba pa dito. Pumupunta sila sa grupo. Ayan tol, pasok ka sa timba. Daming goldfish dito sa likod. Uy, Oscar yan, Helen. Malaking Oscar talaga. Tara na tol. Pasok ka na dito. Oh, albino red Oscar ulit nito. Tingnan mo yung mata, Helen. Mas malaki ito kaysa dun sa nauna. Wild talaga, baby ang nahuli kanina. Ngayon adult naman. Parehong-pareho talaga sila ng klase ng Oscar. Pero mas maliit itong isa kaysa dito. Ay, nako. Saan siya pumunta? Ayaw ba niyang mailigtas? Ano bang nangyayari dyan? Siya nga yun. Balik ka sa lambat, nakuha na natin siya. Ayos, ilagay na natin siya sa timba bago pa siya makatakas ulit. Ang astig, mga tol. Ang ganda ng Oscar na to. Idadagdag natin siya sa timba. Baka tama nga yung hinala ko. Mga tol, nakahuli tayo ng baby at ngayon adult naman. Mukhang paborito niya talaga ang lugar na ito. Sigurado akong may nakuha ako. Eto na. Ang baho. Diyan. Isa na namang malaking goldfish. Ano yon? May gumagalaw sa ilalim ng lumot. Grabe, tingnan mo. Puti na goldfish yan. Ay, Helen, tingnan mo. Isa na namang angelfish ba yan?
Sa tingin ko, oo. Oo nga, ang ganda nito, grabe. Tingnan mo ang haba ng mga palikpik niya. Sige, 3 isda ang nakuha natin sa lambat na yon. Kasama na ang isa pang angelfish. Ang lupit nun. Tingnan mo kung gaano kahaba ang mga palikpik niya. Ang ganda talaga. Nakuha na natin yon. May 2 pa tayong goldfish. I-zoom mo sa likod. Kita mo ba yung malaking isda? Ang laki. Hindi ako makapaniwala. Ano yon? Saan napunta, pare? May nakita akong napakalaking isda, mga pare. Natamaan ko pa ng paa kanina tapos nakita ko ulit. Nasa ilalim siya ng kanto na, yon, doon mismo, gumagalaw-galaw. Ay, tingnan mo, dito mismo, sa ilalim ko, may maliit na isda, maliit na orange na isda. Saan na siya? Sa tingin ko nakuha natin siya. Ayun, ayan siya. Tingnan mo, maliit na baby goldfish. Tingnan mo itong maliit na to, ang taba niya. Ay, grabe, ang weird. Kadiri, tingnan mo yung mga mata niya. Nakikita mo ba yon? Anong nangyari sa kanya? Grabe, Kadiri, parang namamaga yung mukha niya. Kadiri, ano yon? Normal ba yon? Hindi pa ako nakakakita ng ganyan. Ano ba yan? Nakakatawa ang itsura ng mga mata niya. Hindi ko alam kung normal ba yon. Mga pare, mag-comment kayo sa baba kung bakit ganyan. Yung mga mata niya. Pero ang cute niya pa rin. Ilalagay natin siya sa timba at tuloy lang tayo. Sige mga pare, ngayon, tingnan ninyo to. Dito mismo sa ilalim ng kahon na to natin nahuli dati yung magka-partner na angelfish na nangingitlog. Bubuhatin ko to at susundutin sa ilalim. Tingnan natin kung may laman ngayon. Sige, eto na. Ay oo, itapon na natin. Kadiri, may laman nga. Tingnan ninyo. Mukhang nakuha na natin mga pare, hindi na makakatakas. May kulay ako nakikita sa ilalim. Ano kaya yun? Oh pare, magka-partner na naman sila. Siguradong magkasama sa kahon. Ang astig nun. 4 na angelfish na to mula dito. Meron pa kaya? Grabe Helen, sanggol yon. Hindi ako makapaniwala, tingnan mo. Nahuli natin ang magka-partner na angelfish at isa nilang anak. Alam ko nang nagpaparami sila. Astig! Tara, ilagay na sa timba. Ibig sabihin marami pa rito. Kung dadami sila, ilalagay natin sa timba at tuloy tayo. Pare, dito sa paa ko, naramdaman ko ulit yung malaking isda. Nasaan na yun? Yak! Tingnan mo. Imposible mahuli lahat ng isda dito dahil sobrang putik. Maganda talaga yung lambat, ang bigat pa. Tingnan natin nakuha natin. Uy, parang may kulay ako nakita. Ano kaya yon? Mga pare, may nakita akong kulay. Ayun, isa na namang Oscar ba iyan? Tingnan mo yan, yun, isa na namang maliit na pulang-pula na Oscar. Ang lupit. Grabe, may isa pa. Tingnan mo yan, doyon. Sunod-sunod lang sila. 3 baby na at isang malaki, kalat sila dito. Ang astig talaga mga pare. Paborito ko ang Oscar na isda dahil magaganda sila. Ilalagay na natin sila sa timba at maglalambat pa tayo ulit mga pare. Gusto rin naming puntahan ng ibang lugar ngayon, kaya hindi kami pwedeng magtagal dito. Pero maglalambat pa kami ng ilan dito. Susubukan naming iligtas pa ang ibang isda, tapos pupunta na kami sa ibang spot. Ayan na, sandali lang. Helen! Grabe, hindi ako makapaniwala. May iba pa dito. Tignan mo to, silipin mo dyan. Nakikita mo ba yon? Tignan mo yung bagay na yan. May maliit na albino na plako. Grabe, wow. Tignan mo yung mga palikpik niya. Ang hahaba. Oh, Bristol nose pala siya. Tignan mo yan. Ang astig ng albino plako na iyan. Nasa loob siya ng kahon kung saan nandoon din ang mga angelfish. Baka may iba pa doon. Hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Mga pare, tignan ninyo ito. Ang hahaba ng palikpik niya. Ang astig talaga. Mga pare, ito na yata ang pinakamagandang plyco na nakita ko. Ang galing talaga mga pare. Pinapakita lang ito kung gaano kadaling hindi mapansin ang mga isda dito dahil sa putik. Ang hirap talagang makita. Ibig kong sabihin, tiningnan na natin yung kahon na yon. Nahuli na natin ang mga angelfish pero nandun pa rin pala itong isa. Nagtatago lang. Kaya ilalagay na natin siya sa timba at magpapatuloy tayo. Ang astig ng isdang to mga pare. Ang ganda ng nakita natin. Oh, dito, tignan nyo. May isa pang maliit na goldfish. Tatingin ko nakuha ko siya. Yak! May isa na namang plastic ng basura. Tanggalin din natin yan. Tingnan natin kung may laman. Diyos ko, may maliit na orange na isda sa loob nun. Andito na tayo. Diyos ko, isa na namang clown loach. Mas maliit ito. Ang astig. Pare, relax lang. Nililigtas ka namin. Ang gaganda ng mga isda. Pangalawa na to na nahuli. Nasaan ang goldfish? Akala ko may goldfish. Isa na naman to na may kakaibang mata. Kadiri. Sige, ilagay sa timba. Tignan ninyo tong butas na to. Nakakakuha na tayo ng sandamakmak na isda dito. Grabe, hindi ko na malayan na ganun na pala karami ang nahuli natin. Tignan ninyo, ang dami talaga. Mukhang kailangan pa natin ng part 4, mga pare. Sabihin na nyo lang kung gusto ninyo akong bumalik para manghuli ulit ng isda. Kukuha pa ako ng ilang sandok, titingin kung may mahuhuli, tapos lilipat na tayo ng lugar. Sobrang saya ko, dami kong nahuling isda dito. Alin pa kaya ang may laman ng lalagyan? Tingnan ninyo, malaking goldfish. Tara na tol, huling chance mo na to, malaking sculp, tignan natin. Uy, nakuha ko yung malaking isda, nakuha ko yung malaki. Tignan nyo dito. Ew, ano ba yung... Ew, ang dulas-dulas. Ano to? Grabe. Uy, gumagalaw siya. Helen, lungfish ba yan? Hindi ako makapaniwala, lungfish nga. Pare, tignan mo siya.
Ang laki ng lungfish, mga tol, grabe, ang astig nun. Tignan nyo kung gaano siya kalaki. Sobrang laki niya. Yan mga tol, tunay na lungfish. Mukhang siya yung malaking nakita ko kanina. Pangatlong lungfish na natin ito. Si Sleepy, si Sloppy, at ito anong pangalan? Siguro, Slurpy. Okay, hindi ko inasahan mahuli ang lungfish. Sabi ko nga, tol, maraming isda dito ang posibleng nakaligtas sa putik nung pinatuyo natin. Kilala rin ang mga ito na kayang mabuhay ng buwan sa Africa. Dahil tinatakpan nila ang sarili ng putik, kaya nilang mabuhay ng buwan kahit wala sa tubig. Ang tindi, nagwawala siya. Wild talaga ang isdang to. Nakahuli rin kami ng isa sa ibang lugar na ganito rin kalaki. Tignan mo yung maliliit niyang braso. Ang astig at ang dulas nila, kaya ibabalik ko sa timba bago mahulog. Tol, iuuwi natin itong isda. Anong gagawin natin ngayon? Uuwi tayo sa bahay ko para ilipat ang mga nailigtas na isda sa mga lawa ko. Pagkatapos, pupunta tayo sa abandonadong fountain para subukan doon. Sobrang tagumpay ng araw na to. Kita-kit sa bahay ko, mga tol. Nandito na tayo at magsisimula sa fish room. Hindi pa ito tapos, pero unti-unti na nating inaayos. Kita nyo naman, nagsisimula na tayong punuin ng mga aquarium ang mga shelves. Ito ang magiging shelf para sa mga mas malalaking aquarium. Sa lalong madaling panahon, lahat ng 4 na aquarium ay magiging ganito kalaki. At ngayon mga tol, ilalagay na natin ang monster lungfish na nahuli natin dito sa aquarium na to. Siya ang magiging unang isda dito at oo, magiging astig talaga to. Hindi na ako makapaghintay na matapos lahat to. Ang dami nating isda na ilalagay dito, grabe. Sobrang lupit. Nasaan na siya? Ang dami nating isda dito. Heto na siya, grabe ang astig niya, tignan mo yan. Si Slurpy ang lungfish, ilalagay na siya sa aquarium. Tignan mo kung gaano siya kaastig. Grabe ang laki niya. May maliit, medium, at malaki na tayo, ang astig talaga. Mga tol, may super pulang Oscar tayong ilalagay sa maliit na grow-outs at may mini monsters din tayong pinalalaki. Bagay na bagay sila dito, 3 na sila. Astig. Lalagay din natin ang maliit na clown loaches. Cute at astig ng mga isda. Nakikilala na nila ang puffer. Uy, wag mong gawin yan, puffer fish. Wag mo na ulitin, tingnan mo mangyayari. Ilipat na lang natin siya. Medyo bully pala. Hindi ko alam na agresibo siya. Oo, nakuha na natin. Hindi pa alam kung saan ilalagay, ilagay na lang sa malaking lungfish. Duda akong gagalawin niya ang isda, papasok na si maliit na puffer fish. Kasama niya si Slurpy, sana hindi magulo. Nandito na rin ang iba pang nailigtas na isda sa timbangan ngayon. Idadagdag natin sila sa mga pond at tangke sa likod ng bahay ko. Heto na, at ngayon, mga pare, nandito tayo sa mini pond. Marami na tayong nadagdag na isda dito kamakailan, at heto sa kamay ko, may dagdag pa tayo. Idadagdag natin sila dito. Meron tayong mga maliit na bubble eye goldfish, hindi ko alam ang tawag sa kanila, pero astig ang itsura nila. Meron ding maliit na baby angelfish at isang molly, lahat sila ay magaganda at makukulay na isda, at babagay sila dito sa pond na ito. Ayan na sila mga pare, 5 adult na angelfish. Ilalagay natin sila sa mini pond, siguradong babagay sila dito. At panghuli, para sa pond na ito, mga pare, magdadagdag tayo ng astig na longfin albino placo. Siguradong maganda ang itsura niya dyan. Ayan na siya, tingnan nyo kung gaano siya kaganda. At ngayon mga pare, karamihan ng isda na nailigtas natin ngayon ay goldfish. At makikita ninyong punong-puno ng goldfish ang lambat natin. Perpektong pagkain ito para sa mata-mata at higanting lungfish. Kaya ilalagay na natin ang mga to sa pond na ito. Ayan na sila, grabe, ang dami nila. Tignan ninyo mga pare. Para naman sa mas malaking red Oscar, idadagdag natin siya sa Oscar Army. Kaya ayan na siya, ang gandang Oscar. At ngayong nailagay na natin lahat ng isda sa mga pond at tangke. Mula sa unang lugar, pupunta naman tayo sa pangalawang lugar. Mga pare, ang abandonadong fountain, tapos pupunta tayo sa iba pang abandonadong pond at maglalagay ng fish traps. Tara na mga pare, ayos, tara na. Nakarating na tayo sa pangalawang lugar, ang abandonadong fountain. At gaya ng nakikita ninyo, mga pare, sobrang dami na ng mga damo dito. Ilang buwan na rin kasi, kaya kailangan nating maglakad sa parang gubat para makarating doon. Ayos. Tara na, tignan nyo, may mga alon sa tubig. Grabe ang daming alon, mga pare. May nakikita akong mga isda dito. Hindi ko lang masabi kung ano sila, pero mukhang maliliit talaga. Grabe, sobrang dami ng mga damo. Tignan ninyo lahat ng sanga dito. Oh, may maliit. Oh, may fancy guppy doon. Grabe mga pare, may mga isda pa rin dito, ang astig nun. Maglalagay ako ng tubig sa timba at siguro magsisimula na tayong manghuli gamit ang lambat at tignan natin kung anong mahuhuli natin. Tara na. Oh, tignan nyo doon, ang daming isda. Oh, ang dami talaga. Maliit lang sila pero marami. Nakuha natin sila, mga maliit na blue wag platies. Ganda ng kulay ng mga isda. May iba pa bang isda dito? Ang lupit. Sa unang salok pa lang, mga pare, ilalagay natin sila sa timba tapos tuloy-tuloy lang tayo. Ang dami talaga nila dyan, parang 1 trilyon. Kita nyo ba? Grabe, yan na yata ang pinakamarami kong nakita dito. Tignan ninyo, ang dami talaga. Parang baliw silang magparami dito.
Siguro nga yun ang nangyayari. Grabe talaga. Tignan nyo ang kulay nitong isa. Grabe ang gaganda nila. Tignan nyo kung gaano karami ang nakuha natin sa pangalawang salok. Ang astig nito, mga pare. May mga baby, may mga adult. Tignan ninyo, ang kukulay pa. Gusto ko sanang maglagay ng fish trap dito. Pero isa lang dala ko at para pa sa susunod na lugar. Siguro hindi na mahalaga. Tingnan nyo kung gaano karami ang nahuhuli gamit ang lambat. Pinakamarami naming nakita dito. Hinuhuli lang namin lahat ng mga mandaragit, alam na nyo na. Kasi may mga arawana dito, may mga astig na isda. Kaya nung kinuha namin ang mga arawana at iba pang ganoong klase ng isda, natanggal lahat ng mandaragit. Dahil dito, dumami ng husto ang maliliit na isda. Libo-libo na sila ngayon. Tignan nyo kung gaano nakarami. 3 lambat pa lang yan. Tuloy lang at tingnan kung ano pa mahuhuli. Subukan natin ulit sumalok. Ay oo, grabe, tignan mo yan. Ang dami nila. May pula, may asul. Parang tetra yata to. Sige, dagdag lang sa timba. Hindi natin tutulungan ng mga tadpole, hindi nila kailangan ng tulong. Pag naging palaka sila, makakalundag na sila palabas. Uy, ang laki niyan. Grabe, ano yon? Hindi ako makapaniwala. Narinig mo yon? Parang may tunog mula sa loob ng abandonadong bahay. Pero tingnan mo to. Nahuli natin. Sa tingin ko, koi yan. Mga pare, nakahuli rin tayo ng koi dito dati. Base sa laki niya, parang mas maliit siya nung huli tayong nandito. Ang ganda ng koi na to. Isasama natin siya sa timba. Gaya ng dati, libo-libong platina naman. Ayun, tingnan mo ang dami nila. Yak, tingnan mo tong lumot. Grabe ang lala. Diyos ko, tuloy-tuloy pa rin. Ang dami nating nakuha sa lambat. Tingnan mo ang laki ng platina to. Marami talagang ganitong maliliit na tetra, mga tol. Comment kayo kung anong tawag dito. Siguradong klase ng tetra to. Ang laki! Ang dami nating nahuhuli na parang maliliit na alien. Comment kung ano yan, mga tol. Sobrang dami nila. Tingnan mo to. Balot ng lumot, mukhang isa pang tetra. Oo, tetra ulit yan. Nilagay na sa timba, pangatlo na natin. Susubukan kong isalpak ang lambat sa ilalim ng malaking tumpok ng mga sanga. Baka may mga isdang nagtatago doon. Ay oo. Ayan, isang angelfish. Tingnan mo, isa pang malaking angelfish. Mga tol, marami tayong nahuli sa unang lugar at ngayon, may nakuha na naman tayo dito sa pond na to. Sa mga unang video dito, may nahuli rin tayong mga angelfish. Baka nagpaparami rin sila dito. Ang astig nun. Ilagay na natin sila sa timba. Ayan na siya. Ano pa kaya ang meron dito? Ang daming lumot at may maliliit na isdang nagtatago. Tignan mo. Gumagalaw yung tubig. Malaking isda yun, hindi plati. Sa tingin ko, malaki talaga. Ay, grabe, may malaki dito mga tol. Tignan ninyo. May maliit na plako rin. Ang ganda, hindi ordinaryo. Tignan mo. May maliit siyang bristle sa ilong. Tignan mo. Itim na itim siya. Tapos may magagandang puting tuldok. Sa tingin ko, mas malaki pa yung nakita ko kaysa dito sa isdang to. Ang inaasahan ko lang naman, makakita ng ilang maliit na plati at molly. Pero ayan, ang dami pala nila dito, libo-libo. At kasama pa nun, may mga astig pang isda. Tignan mo yung timba, tignan mo kung gaano na karaming isda ang nakuha natin. Sige, idagdag natin si Plako dyan. Ayan siya. Tara, tuloy pa tayo at tingnan natin kung ano pa ang mahahanap natin. Medyo bumabagal na, nakakakuha pa rin tayo ng maliliit na isda. Sa tingin ko, nagtatago sila sa ilalim ng mga sanga dahil hindi pa tayo nakakapunta roon. Susubukan kong dahan-dahang pumunta at ilagay ang lambat. Mukhang nandoon nga silang lahat. Ayun, nakuha na. Ang galing nun. Grabe ang daming isda dito. Uy, Helen, ano yon? Albino siya, bisher ba iyan? Nahuli natin? Sa tingin ko albino biser yan. Ang cute niya sobra. Sige, ilalagay natin siya sa timba. Gaya ng sabi ko, ang daming isda dito. Uy, isa pang tetra. Ayos, isa pang maliit na baby tetra. Ilagay natin siya sa timba. Ano pa kaya ang meron dito? Grabe pare, nililinis ko lang yung lumot. Tignan mo to, ang laki ng garami. Tignan mo yung dambuhalang asul na garami. Grabe, ilagay natin siya sa timba. Sobrang lupit nito guys. Ang dami nating nahuhuling isda dito. Ang dami pa doon. Ayun, nakuha natin siya. Ano yon? Uy, may maliit na palaka tayo dito. Anong ginagawa mo dito? Grabe, grabe. Bakit parang gusto akong habulin o atakihin ng mga isda at palaka? Sige mga tol, kahit nakakatakot, papasok na ako para mapadali. Sa tingin ko, nasa gitna lahat ng isda ngayon. Alam nilang nandito tayo kaya nagtatago sila. Dito ang daming malalaking isda. Ano ka ba? Oh, gurami ulit. Pero ginto at maganda. Idagdag mo siya sa timba. Uy, gumagalaw na isda. Parang knife fish, ang laki. Sa tingin ko, ghost knife fish yan. Astig. Sa tingin ko, ito ang una nating nakuha dito. Astig talaga.
Grabe tong huli. Tignan nyo mga pare. May pupuntahan pa tayo pagkatapos. Yung original na abandonadong lawa. Excited ako. Kailangan nating magmadali para masagip ang mga isda bago masira. Maglalagay pa tayo ng lambat tapos lilipat sa susunod na lugar. Eto na, wow, tignan nyo to. May malaking isda dito. Grabe, yan na ang pinakamalaki sa lahat. Tingnan nyo, ang laki ng buntis na plate. Ayos, huling lambat na mga pare. Mukhang babalik pa tayo dito dahil ang daming isda. O nga, tignan nyo yung huling lambat, ang dami pa nating nakuha. Grabe, tuloy-tuloy lang sila. Sige, aayusin muna natin to, ilalagay sa timba, tapos pupunta na tayo sa susunod na lugar. Mga pare, ang dami ng isda na nailigtas natin mula sa maliit na fountain na to, grabe talaga. Tignan nyo to, tignan nyo yung butas. Meron tayong plakos, koi, angelfish, gouramis, albino, bicyker, knife fish, at daan-daang plati. Ang galing! Anong gagawin natin ngayon? Mga pare, may isa pa tayong pupuntahan ngayon para maglagay ng fish trap. Iiwan natin magdamag, tapos kukunin ang mga isda at dadalhin sa bahay ko. Ilalagay sa pond sa likod. Wild ito mga pare, ang dami nating nahuling isda. Sana madagdagan pa. Mga pare, nandito na tayo sa ikatlo at huling spot ngayon. Ang original na abandonadong pond spot. Mga pare, malamang hindi nyo na ito makikilala dahil wasak na parang disyerto. Sinira na nila lahat. Sigurado na panood nyo na ang ilang video dito. Marami tayong nahuling isda at nailigtas dahil alam natin ang mangyayari. Ngayon, puno na ang lahat ng pond, pinutol ang mga puno, at itong maliit na pond na lang ang natira. Hindi ko na matandaan kung alin ito at hindi ko rin masabi, pero halata namang pinupuno na nila. Kaya, anong plano natin mga pare? May bitag tayo ng isda, ilalagay natin ito sa pond para makahuli pa ng isda bago mahuli lahat. Mga pare, may tilapia fillet tayo, ilalagay sa bitag at ihuhulog sa pond. Nakakalungkot talaga. Kapag naaalala ko lahat ng video at isdang nailigtas natin dito, nakakabilib talaga. Oo, natapos din. Mga pare, ilalagay na natin ang huling bitag ng isda sa abandonadong pond. Karaniwan may nagtatrabaho dito kaya hindi tayo makapunta. Pero ngayong linggo walang trabaho. Iiwan natin magdamag. Babalikan bukas para tingnan kung may nahuli tayong kakaiba. At ayon mga pare, magkikita tayo mamaya. Ayos ba? Ilang oras na ang lumipas at 10 oras na ng gabi ngayon. Tignan ninyo yan, mga pare. Parang gumalaw talaga ng kaunti yung bitag. Nung nilagay natin yan, nakausli pa sa tubig kaya parang may humila pababa. Ang dumi ng tubig. Sige na Diyos ko, sana naman. Talagang umaasa akong may nangingisda pa rito, umaasa akong may isda pa rito, at umaasa rin akong wala. Pero eto na mga pare, tingnan natin kung ano ang nahuli natin. Sobrang dami nating nahuli mga pare. Hindi ako makapaniwala sa bigat ng bitag na to. Oscar, tingnan mo ang ganda niyan, mukhang maliit na lemon. May isa pa, malaki. Parang short-bodied. Tingnan mo, maliit na short-body din. Oscar, nakakuha na tayo ng ganito dati dito. Ang astig talaga. Ano pa kaya meron? Grabe, tingnan mo yan. Ang laki ng electric blue akara. Sige, bilisan natin. Ang daming isda, tingnan mo yan. May nakuha tayong maliit na jaguar cichlid. Ang astig, grabe. Anong klaseng mga palos to? Hindi ko sila makuha guys, may maliliit na palos dyan. Tingnan mo yan. Tama yan. May isang native na species na tinatawag na warmouth. Ililigtas natin siya. Tingnan mo yan. Nakakakuha tayo ng baby Oscar, African cichlid, at warmouth. Ang dami talagang isda dito at marami na rin tayong nahuli dati. Benistas ang tawag dito. Maraming African cichlids. May nakuha akong isa, tingnan mo. Palos ba iyan, tire track o fire eel? Hindi ko masabi. May iba pa dito, tingnan mo, pangalawa na. Ay grabe, fire eel sila, may orange pa. Mga baby fire eels, ang cute! Grabe, baby pike cichlid, ang astig nun. Oh, pagong! Tingnan mo, maliit na softshell, kamukha ng albino ko. Mga tol, yan ay Florida softshell turtle. Mabait siya. Bakit yung albino natin hindi ganun? Pero hindi natin pwedeng alagaan to. Illegal kasi. Hindi ko alam gagawin dito kasi hindi nila kailangan ng tubig at pwede sa lupa. Sana makahanap siya ng ibang pond kapag puno na. Kailangan na natin siyang pakawalan. Ingat ka, buddy. Umalis na siya mga tol. Puno pa rin ng isda ang pond. Nakakalungkot, pero wala na tayong magagawa. Malapit na nilang punuin lahat, pero tingnan mo, maganda at marami ang huli natin ngayon. Ang gagawin natin mga tol, dadalhin natin lahat ng isda mula dito at sa kabila, pauwi sa bahay ko. Ilalagay natin sila sa mga pond sa likod ng bahay at sa mga fish tank. Kita-kits tayo doon. Ayos ba, mga tol? Nakarating na tayo sa bahay ko at dala na natin ang natitirang mga isda. Idadagdag natin sila sa mga pond sa likod ng bahay. Nandito na tayo sa mystery pond. At dito sa pond na to, ilalagay natin itong astig na knife fish, itong albino bicher, at itong maliit na baby koi. Heto na sila.
Tignan ninyo itong knife fish, ang astig nila. Ang galing nilang lumangoy pa atras. Ayan na siya mga tol. May dalawang albino Oscar tayo. Isang lemon at isang normal na idadagdag sa Oscar Army. Ayan na yung lemon at ayan na rin. Tingin ko, isang short body na albino Oscar. Tignan mo yan, grabe. Tignan mo. Andyan yung isa sa mga maliit na red tail, andyan na lahat ng Oscar. At nandito na ulit tayo sa mini pond. Magdadagdag tayo ng mas maraming angelfish sa grupo. Ayan na yung isa pang malaki, ayan na siya. At dito sa lambat, may grupo tayo ng mga maliit na mystery tetra at ilalagay natin sila sa mini pond. Ayan na sila. At dito mga tol, may iba't ibang cichlid tayo, kasama ang maliit na pike cichlid. Ilalagay natin sila sa cichlid pond. Kita-kits mga tol. Nandito na tayo sa Crawfish Jungle Gym. Matagal na tayong naglalagay ng mga maliit na baby eel dito. At ngayon, may dalawa tayong maliit na baby fire eel. Idadagdag natin sila dito. Ayan na siya. Mga tol, tingnan nyo kung gaano karaming gapi dito. At ayan na yung pangalawa. Mga baby pa lang talaga sila ngayon mga tol. Nakalimutan ko pa pala yung astig na pleko. Bukod dito, natira na lang yung maliliit na platy at molly. Ngayon, ilalagay natin sila sa net at dadalhin sa Monomato Turtle Pond. Tingnan nyo ito, tingnan nyo kung gaano karami sila mga tol. Idadagdag natin sila sa pond na ito at siguradong dadami sila ng todo. Ayan na sila. At itong isa naman, ilalagay natin sa fish tank sa fish room. Ayan na siya. Uy, tingnan nyo siya. Ayan na siya. Ay, mali yung dinaanan niya. Grabe. Ayun, dumadaan siya sa maliit na kuweba. Sige na, taba, dumaan ka na. Ang bagal niya. Ano yon? Ay, nakuha na natin. Diyos ko. Diyos ko. Grabe, ang tagal bago niya nagawa. Parang 10 beses pa bago nakuha ng Goldberg cappers yung goldfish na yon. Grabe, tingnan nyo yung tiyan niya. Well, mga kaibigan, napansin ko lang habang nagfi-film tayo ng video na umabot na tayo ng 1,000,000 subscribers sa channel. Sobrang hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Mga kaibigan, nakakabigla talaga yon. Maraming salamat. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. Ibig kong sabihin, nung nagsimula akong gumawa ng mga video na ganito, wala akong inaasahan. Hindi ko inisip na posible to. At dahil sa inyo, nangyari yon. Sobrang nagpapasalamat ako. Kaya maraming salamat talaga sa inyo, 1,000,000 miyembro ng BFP Nation. Sobrang nakakabaliw yon. Grabe talaga to mga kaibigan, at hindi ko magagawa to kung wala kayo. Sa bawat isa sa inyo, maraming salamat mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like at subscribe. Kita-kits sa susunod. Paalam!